Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Teka. Wait lang. Direk. Wala pa si Donita. Wala pa co-host ko. Ewan ko. Nasaan na? Ral, sorry. Wala pa? Oh my God. Sorry, Ral. Oh my God. Oh. I'm having a hard time today. Parang sobrang hindi ko alam eh. Bakit? Ano ba anong nangyari sa'yo? May nakain ka ba? Parang dysmenorrhea. Parang... What? Ang nakakatawa doon, ano kayo lang may karapatan? Ang sakit talaga. May nakain yata ako. Ano nakain mo? Hindi ko alam eh. Yung fishball yata yun. O ano, squid balls yata. Oo, sakit. Aray, Teka. Aray, sakit. Yung ba yung may pangalan ko? Oo. Donita naman. Bakit? Last week pa yun eh. Dito ka na sa programang walang mapapanis na reklamo dahil agad-agad meron kaming solusyon. Ako po si Ryle at your service at kasama ko pa rin ang tropa na iba ang gigil, ang Team Pula! Nako, tama, Ryle. Dahil wala kaming alitang urungan. Nako, Pexma, Donita Knows po ang babandera naman para sa Team Puti! Dito, bawal ang antayan. Huwag na natin patagalin pa. Ito ang Face-to-Face Harapan! Ito naman, ako, payong sagad hanggang buto. Batiin natin ang ating harapang tagapayo. Una na siyan, no one is above the law. Ayan ang paalala niya, Attorney Rob Gozon. When in doubt, always pray for guidance. Payo ng ating Dr. Love, Brother June Banag. Ito naman, ako, prioritize your mental health. Tip ng mental health expert na si Dr. Camille Garcia. At siya naman ang ating chef pagdating sa tamang timpla ng pagkakasundo at pagkakaintindihan. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Good morning, everybody! At talaga naman, ang init ngayon, grabe. Dahil napakainit po, dapat doble ingat lalo na sa pagkain. Totoo yan ha, kasi mabilis masira ang pagkain, napapanis. Yan ngayon ang reklamo sa atin ng isang ginang na nasira ang tiyan dahil sa panis na fishball. Depensa naman ng nagtinda, wala siyang idea na ito'y sira na pala. Ayun. Pero may mga regulasyon yan sa pagtitinda ng street food. Yan nga lang ang problema na nagmula sa tinopak na stomach. Kasing init ng panahon ang ulo ni Remy dahil sa fishball na binili. Sumakit ang tiyan niya. Ang bintang niya, panis daw ang fishball ni Gemma. Bumili ako ng fishball kay Ate Gemma, 2. Tapos tinikman ko muna bago ipakain sa mga anak ko. Pagtikim ko po, maasim. Kaya imbis na ipakain ko po sa mga anak ko, tinapon ko lang po sa basurahan. Matagal na po akong suko ni Ate Gemma. Bumibili po ako sa kanya ng fishball, pero never po ako nakatikim sa kanya ng may panis na fishball. Hindi rin naman po sumakit ko. Okay naman po yung mga paninda niya. Magkakaayos pa ba ang dalawa para happy-happy na ang tusok-tusok time nila? Siya ang tinawag ng kalikasan ng paulit-ulit, ha? Dahil sa panis na tusok-tusok pag may time. O, ayan. Remy, humarap ka na.
talaga ang naging problema? Madalas po ako, customer niya na po ako. Madalas po ako bumibili sa kanya. So, nung pong time na yun, napabili po ako, pero panis po. Ay! Okay. Yes, opo. Oo, hindi pa ako nakakain ng panis Opo. na fishball. Opo, maasim po siya, ma'am. Maasim. Ah, maasim. Yes, Nakatikim na ako ng opo. ganun. Maasim. Maasim po. Ah, maasim. Opo. Siyempre, ma'am, dapat, ikaw po nagtitinda, ma'am, dapat ikaw po ang unang titikim. Or Okay. titingnan mo kung panis or hindi. Kaya lang sa maghapon, baka naman nagsimulang maayos, Apo. tapos napanis, Apo. hindi na niya nalaman kung panis o hindi. Pero nung hindi ba karaniwan pagka bumili kang fishball, doon na rin, kakainin mo na rin? Oo, doon O, dala rin po, opo. Oh. Opo. Oh, so, nasuka ka ba? Hindi po. O, niluwa mo? Opo, ano? pag-uwi, pagkatapos ko pong kumain. Tapos umuwi na po ako sa bahay. Ay, so naubos? Yes. Opo, yun na po, ganun. Tapos ang isinusuka ko po, yun na po. Oh. Opo. Kung maasim, bakit inubos mo pa? Hindi, ma'am. Siyempre, madalas Baka hindi niya nalasaan dahil sa Oo, sauce. may Baka akala niya may sauce sinigang pa, flavor. Opo. Ha? Baka akala niya sinigang flavor. Oh, teka muna. So, hindi niyo napansin na panis? Opo, may sauce kasi, ma'am. Okay Kasi naman. may Opo. sauce. And then, anong nangyari nung naubos mo na? Yun, ma'am. Naubos ko na po. Tapos, pumunta pa ako sa isang kaibigan ko. Sabi ko po, alam mo, ang panis ang tinda ni Gemma. Sabi yung gano'n. Tapos, pinaringgan na po niya ako. Sinabi niya po sa akin na, tanda-tanda mo na, chismosa ka pa? Yun. Sinabihan po niya ako ng gano'n. So, sinabi ko po doon sa kaibigan ko na gano'n. Bumili po itong isa kong kaibigan ng gano'n pa rin. Sabi niya, oo nga, Ate Remy, panis na talaga. Sabi niya ganyan. Ay, gano'n ba? Sabi ko. Tapos tuwindaan ko po doon sa kanyang dadaanan. Sa daanan naman po kasi, tuwindaan ko po doon, sabihan sa akin na, ang tanda mo na, chismosa ka pa. Yun. Tapos gumaganon talaga po siya. Tanda-tanda mo na, chismosa ka pa. Yun. Tapos po yung pong, pagdadaan naman po siya sa akin, mag-iista po siya sa pinto ko. Sasabihin po niya sa akin na, chismosa, tanda mo, chismosa ka. Sabi niya po sa akin, ay bakit alam mo, nakikita mo ako. Ay kung di ka ba naman kako, may CCTV ako, nakikita kita eh. Ano ngayon ang ebidensya na food poisoning ka? Sa amin naman po, siyempre palibhasa, magkakapit-bahay naman po kami. Parang tinulungan ko na lang po yung sa herbal, gano'n. Hindi, kaya nga, ibig ko sabihin, kung irereklamo mo kasi Apo. na panis yung tininda sa'yo, dapat meron kang kakampi. Meron Di ba, no? Attorney, Opo. anong tingin Opo, mo? meron po. Di ba? Dapat po meron siyang ebidensya na ipoprovide na talagang doon nagmula sa fishball na yun, yung pagkasira ng tiyan niya. Possible ho kasi na maring may iba siyang nakain o hindi kaya ay meron siyang ibang pinagdaraan ng sakit nung araw na yun. Kaya hindi tayo makasisigurado na talagang sadyang yung Correct. fishball na yun. Pwera na lang kung may ibang nasira din ang Ay, tiyan. opo, yan po. Ayun, Corroborative. hahanapin natin. So, meron pa bang ibang kapitbahay na bumili? Meron pa po. Na nasira din ang tiyan? Opo. Totoo ba? Opo. Pero teka muna, wala na ibang wala na itong ibang pinanggagalingan na galit. Meron pa rin po. Yung pong meron tungkol pa? naman po sa aso, ma'am. Aso? Oh, yes. O ano naman yung aso? Ma'am, yung pong aso niya po ma'am, nakawala po. Ngayon po yung aso niya po talaga hindi niya po tinatalian. So, maraming kuto. Ngayon po, aywan ko po ba naman, ma'am, bakit yung aso niya doon patatakbo sa akin? Doon pa siya tatai. Sinasadya talaga sa harap po ng bahay Sa niyo. bahay ko pa po, ma'am. Tuwi-tuwi pong morning yan. Hindi, kasi ang dog, kung saan, di ba, no? Madalas. Pagka na-teritoryohan na niya yan, doon at doon siya babalik. Opo. Bakit daw po niya. hindi ko sinasabi sa kanya? Sabi ko, paano sabihin ko pa, nakakaya naman. Siyempre, una-una, magkaibigan tayo. Kasi 2 buwan na po siya walang tinda eh. Eto na po yung nagtitinda ng panis daw. Gemma, humarap ka na. Ang mahiwagang tanong na ating isasabit, ayan ang sasagutin ni Gemma sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? At eto na po ang mahiwagang fishball. Malalaman natin kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Ikaw muna, Ryle. Ikaw muna. Ano yung Ryle? Ano ba? Ay, ang sarap at ako nga. Oh my... Wala. Nahulog ako sa sarap. Siyempre, ala namang magdala siya ng panis. So, hindi panis.
Tama. Hindi panis. Okay, yung dinala niya dito, hindi panis. So, ikaw ba ay talagang nagtinda ng panis nung araw na yun? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi po totoong panis ang paninda ko. Nagalit lang po siya kasi hindi ko na ibalik yung hiniram kong super kalan at saka yung 1.8 na inutang. Kaya nagalit siya, bumili siya. Tapos sinasabi niya na panis ang paninda ko, panis ang paninda ko. Sabi niya gano'n. Pinagsasabi niya dun sa mga kapitbahay, pati sa mga customer ko, sinasabi niya panis ang paninda ko. Hindi na po panis paninda ko eh. Oh. Saan mo ba binibili yung tinitinda mo? Sa Commonwealth po, at saka binibili ko maaga, hindi po ako bumili na iamba ko na hindi naka-pressure or ano, sa umaga ko po binibili para hindi po makakasira sa customer. Okay. Pero pag may natira sa paninda mo, saan nakalagay sa freezer? Sa freezer. Ah, freezer. Ayun. At saka kunti lang po yung natitira. Konti lang ang natitira. Ayun. So, importante nga naman ang hanap buhay na yung reputasyon, napaka-importante. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po, 900. Minsan 800 pag matumal, pero pag medyo malakas, 900. Medyo matumal, 500. Oh, pero sa'yo na yon. Sa akin na po. Labas na yung kapital mo nun. Hindi pa. Kasi hindi naubos. Ayun, okay. So, tumumal. Mula nung sinabi mong... Sinabing ano, panis ang paninda ko, pinagkakalat niya sa mga customer ko, tapos may sumabit sa akin, "Uy, Jimmy, paninda mo, panis?" Oh. Gandi, napapahiya po ako. Parang kinabukasan, tinamad ako magtinda. Isang beses ka lang ba nasiraan ng tiyan? Noon lang po time na yun. Yung time lang na yun. Ayun. So possible Hindi lang talaga. naman po ako. So Opo. possible na panis talaga yun. Totoo po, Tama. ma'am. Panis. Hindi, Totoo po. totoong panis. Oo. Saka ma'am, hindi lang naman po akong bumili. Tsaka Hindi na akong bumili. Di ba? Hindi ko- Ate ko rin kasi kasama tama ko. yung sinabi mo eh, na possible talaga minsan na mapanisan ka. Lalo na sa panon, nakulob siya na Tama. hindi mo napapansin. Akala mo okay pa. Ayun. Diba? Oo. Okay. Pero paano, teka, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, yung litrato ng kanyang paninda, hindi naman siya nakaano, no? Hindi naman siya kulob sa init. Ibig sabihin, hindi diretso? Hindi, meron yan. Ah, meron? Hindi, Nakastante nabasa siya araw eh. yan, ma'am. Ayan. Kalsada Oh. yan eh. Kalsada ba to? Yes. Ah, kalsada. Stante. Pero hindi naman diretso yung init Diretso, sa... ma'am, pagdating na 2 o'clock, 1 o'clock. Ah, totoo. Yes. Diretso Hindi. pagdating ng alauna. Pag may bumili, ma'am, saka ko po niluluto. Hindi ko po... So, nasa cup na siya, nasa cup. Pag may Yun nga bumili, yun. saka ko po niluluto. Hindi Nakakap po na yung yan. luto na. Pero in fairness, nakalagay naman yung mga sauce sa tamang lalagyan. Malinis naman po yun. O meron naman siyang lalagyan ng hindi pa naluluto, hindi ba? So niluluto mo yan pagka may nag-order na. Opo. Okay, pero yung pagkakakulob mong ganyan, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit Ma'am, mapapanis? kasi iskaparatis eh. Hindi ko po alam, ma'am, kung yung pagbili ko, kung luma ba na ibigay sa akin, no, basta ang alam ko po, hindi po panis yung paninda ko. Dahil pag ako po'y bumibili, inaamoy ko po talaga na kung mabango o hindi, bago ko bilhin. Okay. So, well, itong pagiging marites, talagang problema yan ng lahat. No. Pero magkaibigan naman kayo dati kasi nagpapahiram pa siya sa'yo. Dati po. Puhunan. Nagalit lang po siya, ma'am, nung hindi po ako nakabayad sa kanya. Dahil kulang pa po yung paninda ko, kulang po Siyempre, yung ma'am, kasi kita ko. wala na akong lutuan eh. Kukunin ko na, di ba? So, teka muna. So, bakit hindi mo unti-untiin ang pagbayad sa kanya? Hindi po kayo makaunti-unti kasi nagpadala po ako sa tatay ko pambiling diaper, tsaka gamot sa probinsya. Kaya hindi ko po siya muna naibayaran. Oo. Ayan na. Hahanap tayo ng mga kakampi. Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong iharapin? Puti. Eto na ngayon ang kampihan ang hinahanap po natin ng ebidensya kung talagang panis yung binenta na fishball ni Aling Gemma. Sino pa ba daw ang sumakitan dyan? Eto na, ang kampihan, kakampi ni Remy, sumakit din daw ang tiyan niya. Oh. Jenny, humarap ka na.
Okay, Jenny, ano ang katibayan na talagang nagbenta si Aling Gemma noon ng panis Nung na time fishball? din po na yon, bumili siya, magkasabay po kami noon. Sumakit din po talaga yung tiyan ko nung time na yon. Pero pareho ninyong naubos muna. Hindi ma'am, kasi tinikman ko lang po yung sa akin eh. Kasi bibigay ko nga po sana sa anak ko yon. Ang nangyari, hindi ko na lang binigay kasi nga po nalasahan ko siya. Ano yung lasa? Yes ma'am. Tapos after po no, nung nangyari, naulit po yon. Hindi ko na lang po sinabi sa kanya. Ano nga yung lasa ng panis na fishball? Parang maasim siya ma'am na hindi mo ano eh. Maasim talaga ma'am. Maasim. Maasim talaga. Siguro talaga hindi nila ma-identify agad, Ate Coring, dahil nga sa sausawan, baka suka, ganyan. So maasim yung suka. Pero malalasahan mo talaga in particular yung fishball pag alam mong sira eh. Ah, ganun ba So yun? magdadalawang isip ka. Oh, okay. Tapos ano ma'am, bali nag-ano nga po sila lagi ng ano ng aaway po, nagsasabihan po sila ng lagi niya pong sinasabihan to na chismosa. Tapos inaaway po niya kasi nga po yung dahil sa mga kautangan. Mga kautangan. Utang niya sa kanya. Oo. Na hindi pa nababayaran. At ilan ang nakasandal sa'yo? Ilan ang anak mo? 4. 4. Tapos, ano, yung isa may anak. Nasa akin yung apo, ay anak niya. Tapos, yung pamangkin ko, tinulungan ko para sa pag-aaral. Sa pag-fishball mo lang? Yung ano po, yung asawa ko, may sa construction, tumutulong din naman po. Okay. Mahirap paghanap buhay. Lalo ngayon napakainit. Di ba? Kailangan mo magbabad sa ilalim ng init para ka lang makakuha ng pangkain mo. Ano? Okay. So kung si Remy mayroong kakampi, grabe. Grabe daw. Mamahiya itong si Remy. Yun naman ang inirereklamo nitong kampo ni Gemma. Yan daw ang patutunayan ni Tita. Tita, humarap ka na. Hindi po yan totoo, ma'am. Oh. Talagang, nung time po na yon, magkasabay din po kami bumili ng fishball. Tapos, pinakain ko pa nga din po yung apo ko na 3 taon. Tapos, yung time na yon, nagulat po ako, magkasunod po kami. Nagulat po ako na, maya-maya po narinig kasi magkakaano lang po kami, magkakaibigan, magkakapitbahay. Nagulat po ako, nagsisigaw po siya, napanis daw po yung paninda ni Gemma. Oh. Nilapitan ko po siya, sabi ko, ano pong problema mo? Kasi tayo-tayo lang naman. Sabi ko po, kung may problema ka, dapat po, lapitan niyo siya. Kausapin niyo po siya ng maayos. Mahinahon kasi po, matatanda na tayo, dapat tayo din ang magdala kung ano ang dapat gawin. Pinagsisigaw po niya doon sa mga kapitbahay namin. Pati nga po ako, pinagsisigawan niya. Sismusa po talaga yan, ma'am. Marites po talaga yan, ma'am. Pero alam mo, Aling Remy, kung totoo man na talagang panis, no? Kung siyempre, pag nasiraan na itong si Gemma, paano ka pa babayaran? Ayun, mawawala ng hanap buhay, lalo kang hindi nabayaran. Hindi ba pwedeng diretso na lang sa kanya? Diba? Diretso na lang, diba? Diretso na lang, mahinahon. At ikaw naman, Gemma, lahat naman tayo may mga pangangailangan sa buhay. Hindi pwedeng pangangailangan mo mas importante sa pangangailangan niya. Kahit pa unti-unti, hindi ba? Para naman kumalma. Magbigay ka ng isa-100, hindi ba? O, ba't ka naiiyak? Mahirap talaga. Hindi po kasi siya mong nakakatinda. Ha? Hindi na po siya nagtitinda. Bakit hindi ka na nagtitinda? Kasi sinisiraan po siya ng mga customer niya. Yung bang ano? Dahilan? Kaya hindi ka na nagtitinda? Nawala na ano po yung puhunan ko. Nabawasan. Magkano ang puhunan sa ano? Sa fishball? Tricky lang po naman, ma'am, kasi kasama na po yung kapistik, mantika. Lahat na po yun, mga pangailangan, harina. Okay. Lahat-lahat po. Mamaya, malalaman natin, ano ba ang pinagmulan nito at ano ang magiging ending nito? So, tatanungin natin ang ating mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo. Okay, sa ngayon ay bising-bising kumakain ang ating
Sarap. Sarap, oo. Yung FD natin hindi makapigil. Pati mga bouncer natin, coordinator, kumakain lahat ng... Grabe to, parang hindi ka nag-almusal, ano? Okay, so ikaw nakakain ka na ng panis? Opo, totoo, Ate Kuring. Oo, nakakain na talaga ako. Kahit yung yung mga hopya-hopya. Oo, may nakain ako isang beses kasi sarap ako sa ganun. Pagkain ko talaga, parang malalaman mo talaga panisit, sa kita mo may amag na. Yes. Ganun talaga tayo. Minsan talaga, dahil sa kadadada natin, hindi natin chinecheck yung pagkain. Subo lang tayo ng subo. Correct. Okay, so ano ang solusyon sa problemang ito? Tulad po ng sinasabi ni Nanay, malabo naman po magkaamag yun dahil sariwa naman po niyang hinahango ito sa umaga at nasa freezer naman po. At para po sa akin, yung mga binibintang nila ay paninira lamang. And gaano kayo kasigurado na yung fishball lang na yun yung kinain niya buong araw, di ba? And kung, di ba kaibigan mo naman siya, pwede mo siyang direktahin na sabihin, hindi yung ikakalat mo pa. Okay, sa pool. Go. Ito naman si Liming Hu. Ano masasabi mo? Dapat po talaga may permit. Kasi business po yan dapat pinaplano po. Kung wala po kayong pera, dapat pinaplanuhan po muna yung perang gagastusin para sa permit. Kasi alanganin po yung yung mga tinda po, lalo na po naka-expose sa init, tsaka sa mga mikrobyo po kasi nasa labas po. Ayun. So kumbaga, sinasabi mo, dahil walang permit, nagiging kaduda-duda na lahat. Correct. Yes po, kasi hindi po siya aware sa mga safety regulations. Ayun. Mula nun sa ating trio tagapayo, Attorney Gosun, pwedeng makialam ang barangay dito, right? Pwede po. Pwede makialam. Okay. So ano ang unang hakbang na dapat gawin? Sabihin na natin hindi sila magrereklamo, tutulungan na lang natin si Gemma. Ano ang mga hakbang? Okay po. Para po dun sa vending permit, kailangan nyo ng barangay clearance, no? Kuha kayo ng barangay clearance at make sure na yung tinitirahan ninyo ay pasok dun sa zoning requirements or yung area po na allowed ang mga vendors. Kasi po, kapag hindi, ay maaari kayong sumariling paaalisin o agarang paaalisin doon no? So, second step ay hihingi po kayo ng sanitation clearance o yung sanitary permit sa yan, no? Sa City Hall yan or Municipal Hall kung kayo nakatira sa munisipyo. At ganun din para kayo nag-a-apply ng business permit. At saka lang madam, sa practice nasa 300 to 500 pesos lang naman po ang vending permit. Kasi po, hindi naman po kayo yung business na meron kayong opisina, meron kayong parang kumbaga ay pwesto talaga sa negosyo ninyo. Kung hindi, vendor lang kayo. Ibig sabihin, ambulatory lang at tinatanggal ninyo, nilalagay ninyo, vending permit po ang tawag nun. Ma'am, mas mura yun. Nasa 300 to 500 pesos lang po yun. Ayun naman pala, Opo. Naku, ikaw talaga, dinadagdagan mo pa, ha? Hindi, ma'am. Yung kapitbahay kasi namin, ma'am, kumuha. Ganun pa rin sa namin. 3,000. Ay, kinukutongan na kayo. 2,500 talaga yung Baka kotong na yan. Ma'am, talagang kami ang gagawa para Talagang sinadyahong mura yun, madam. Kasi tinutulungan din ng gobyerno natin, yung mga katulad natin, hindi po bawal na magnegosyo, hindi po bawal na tayo ay kumita, Pero susunod tayo, kaya naman po napakamura naman po ng binabayad sa gobyerno para doon at tutulungan kayo. Tama siya na papaalam sa inyo yung food safety, processing, handling, storage, and distribution. Para hindi kayo maaalanganin na makagawa kayo ng violation at hindi rin po naaalanganin ang health ng mga taong kumakain sa inyong Ayun ang maganda, may seminar. Opo, meron. Para matuto ka, di ba? Ako hindi ko nga alam, paano ko ba ito pipigilang mapanis? Kundi aamuyin mo ba yan ng aamuyin, di ba? So, ayan, payo na yan ni Attorney Gosun. Thank you, Attorney. Dr. Love, sino dapat ang magpakumbaba sa kanilang dalawa? Kay Gemma at Remy. Pareho sila. Pero, Ate Kuring, meron akong gusto niyo bang real talk? Real talk. Maghanda na kayo dahil masakit magsalita si Dr. Love. Hindi naman. Sabi ni Attorney, tama nga, kailangan natin ng mga sanitary permits and everything. Pero 90% of vendors in the Philippines, walang ganyang permit. Totoo. Kasama dyan yung nagtitinda ng taho, walang permit. Pero this is a wake-up call to us, Gemma, no? Kinakailangan natin yon para alam mo kung paano humawak ng pagkain, para may protection ka rin.
no? Alam mo yung business na pinapasok mo, okay? Kay Aling Remy, huwag kang magagalit, ha, Aling Remy. Nakikita ko lang dito, may intention ka talaga na mabayaran yung pagkakautang sa'yo. Kasi ang tinitingnan ko, kung sa akin mangyayari na meron akong irereklamo doon sa panis na nakain ko, ang una kong pupuntahan yung binilan ko. Sasabihin ko sa kanya. Di ba? Hindi sinabi mo sa iba. Doon medyo humina ang kaso natin. Parang meron kang hidden agenda na para makakolekta ka. Now, to sum it all up, ang sa akin lalagyan ko ng konting spirituality. Ha? Katatapos lang ng Semana Santa. Sa Proverbs 11, chapter 11, verse 1, tinatalakay dito yung honesty sa business, sa negosyo. Kailangan maging honest tayo sa pagnegosyo. Hindi pwedeng, pwede na yan, hindi pwedeng gano'n. Kailangan alam natin malinis, hindi tayo naloloko ng kapwa natin. Di ba? So dapat nating i-apply sa buhay natin yan bilang isang mabuting Kristiyano doon sa ating negosyo. And of course, doon naman sa mga katulad natin na kumukonsumo, ang 8th commandment sa 10 utos, ikawalong utos ng Diyos. You shall not bear false witness against your neighbor. Kung alam mong mali yung sasabihin mo at hindi totoo, ikaw ang nakakaalam niyan at saka ang Diyos, pag ipagpapatuloy mo pa, may pananagutan ka sa Diyos. Di ba? So kung alam mo na hindi tama yung ginawa mo, pwede naman tayong magtika at humingi ng paumanhin. Sabi nga ni Ate Coring kanina, anong gagawin? Sino dapat humingi ng tawad? Humility. It applies to all of us para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayan, thank you, Dr. Love. So, Dr. Camille, eto naman, paano ba maiiwasan na pag ikaw yung galit, namamahiya? Kasi napapansin ko dito sa programa natin, nakakaano talaga yon, ano? Kumbaga para mong sinisilaban pa lalo yung sunog. Hindi ba? Lalong lumalaki lang pagka yung bunganga umandar na. Yun yung nakakalungkot, Ate Coring, dahil kasi tayo, pag umandar talaga yung bibig natin, kumisan, ratatata talagang ganon. So, ang mahirap, pag nauuna po ang emosyon, ang tendency natin, hindi tayo nag-iisip na nakakasira tayo ng reputasyon ng isang tao, or kaya naman mismo, meron na tayong nagagawang mali. Siguro pagdating po sa ganyang pagkakataon, tama yung sinabi ng ating audience kanina dapat kung meron kayong problema, mag-usap kayong dalawa. Hindi yung pararatingin nyo muna na bago dumating dun sa tao na concern, i-chismis nyo. Kasi malaking factor po yun. So sana maintindihan yung maigi na walang masama at hindi naman dapat katakutan kung sasabihin nyo yung tama na merong diferensya yung pagkain o kaya merong pagkakataon na mali siyang ginawa. Hindi po masama yun. Mas mabuti po yung nagsasabi ng totoo. Pero Ate Coring, magbibigay lang ako ng tip dun kasi sa, yung alam niyo yung mga frozen foods na ganyan. Kasi meron po mga bagong ref na nakalagay. Ang ref temperature po kasi is 4 degrees centigrade. So dapat ganun po. Pag nilabas nyo po kasi sa ref yun, it only takes 2 hours para magkaroon ng bacteria. Kaya pag umabot po siya ng 60 degrees centigrade, tayo, di ba, meron na mga lugar na nag-50 degrees yung heat, kaagad po yan may bacteria. Pag nilabas nyo po sa ref yan, automatic tayo mga 30 degrees kaagad. 2 hours lang po. Pero pag alam nyo mainit, 1 hour lang dapat na naka-expose siya sa medyo mainit or else magkakaroon na po talaga ng bakterya. Kaya kung napapansin nyo po, may mga palengke, katulad po sa Quezon City, napakaingat po nila, lalo na yung mga isda. Sasabihin, malayo ba yung travel nitong isda na to? Kasi lalagyan namin ng yelo. Kasi kung hindi, sabi niya, masisira siya. So ayaw din masira nung mismong tindera, kaya po sila nag-iingat. Alam po na Ate Coring yan, sa Aranet, sa farmers po, ganyan po talaga yung mga rules and regulation ng mga, ng mga stalls doon. Ayun, okay. So, ang dami nating natututunan. Nakinig ba kayong mabuti, Aling Remy, ha? Marami tayong natutunan ngayong araw. So, pababayaan na lang kaya nila Remy at Gemma na mapanis ang kanilang pagkakaibigan. Ayun, dahil lamang sa
fishball at 1,800 pesos. Abangan ang magiging kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin. O, bago tayo magtatapos, syempre, kailangan meron tayong tuldok sa ating pangungusap. Ano, Remy at saka Gemma, ano sa palagay ninyo? Magtitinginan na lang ba tayo dito? Basta wala pong tusukan ng stick, ha? Walang tusukan ng stick, ha? Tusok-tusok. Pag may time, teka, ito na muna. 1,800 yung pinanggalingan ng lahat. Hindi ba? Tsaka 300 doon sa Kalan. Super Kalan, di ba? 300 tsaka 1,800, edi 2,100. O, ibibigay ko na sa'yo yun. Parang binayaran ka na rin ni Gemma. Di ba? Okay. O, ikaw naman, Gemma, hindi naman sa kinukonsinti ka namin, tulong na lang namin sa'yo yun para makasimula ka ulit ng tama. Tutulungan ka ng staff ng face-to-face para makakuha ng tamang permit. Vending permit. At mag-seminar ka para hindi ka na, alam mo na, hindi ka na maaakusahan ng kung ano-ano. Na hindi naman mapatunayan din. Saan siya ngayon kukuha ng kapital para makasimula ulit? Kami na rin yun. Tapos, para hindi mapanis ng pagkain, si Dr. Love ang magbibigay ng ref. Bago na. Hindi, washing machine. Washing machine kay Dr. Love. Dr. Love, hanggang di mo binibigay yun, hindi ka namin tatantanan. O ngayon, doon sa 3,000 na puhunan sa fishball, siguro naman bibili ka na ng sarili mong super kalan. Ha? Kasama na yun doon. O ito, nakalimutan natin, yung aso na parating nagbabawas doon sa harapan ni Nanay Remy. Ang ginagawa daw ni Gemma, tinatali niya yung aso. Hindi tinatali ang aso. Lalong babangis yan at kawawa ang aso. Huwag na lang kayong mag-aso kung ikukulong nyo rin o itatali. So, ipapakapon natin ang aso mo. Ha? At pagkatapos, responsibilidad ninyo na yung dumi ng aso nyo kayo ang pumupulot, ha? Pinupulot ko po, ma'am. Pag nakikita, minsan po, hindi ko alam na pumupunta yung aso ko dun sa harap nila, dun makaabutan. O, Aling Remy, pasensyahan na lang tayo dun, ha? Walis lang naman at tsaka daspa ng katapat nun. Hindi naman niya sinasadya siguro yon. Ano, Aling Remy? O, at least okay na tayo. Wala nang utang, wala nang magtitinda ng panis. Hindi naman mapatunayan. Okay na tayo. Okay, okay na tayo. O, so magtitinginan na lang ba? Fishball! 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 Fishball daw! Di ba masarap sa loob? Masarap sa loob yung wala ng kaaway. Tsaka masarap na loob na babayaran ng utang, ano? Oo nga. Negosyo is life. Opo, naniniwala talaga ako na kung tayo lamang ay magiging masipag at magtatrabaho, hahanap ng kahit maliit na inenegosyo, mairaraos po talaga natin ang ating buhay at pamilya. May kilala po ako, sari-sari store lang, na pagtapos ng kolehiyo ang 4 na anak. Totoo yan, kung marunong lang magnegosyo ng tama. Pero, ang paghahanap buhay ay may responsibilidad na hindi tayo dapat nag-shortcut. Totoo yan. Kung akala natin nakakalusot tayo ng matagal-tagal na, baka dumating po ang araw ninyo at nasa huli ang sobrang pagsisisi. Nako, malulunod po kayo sa problema. Magnegosyo ng maayos, maayos din ang magiging buhay. Ayan. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat, may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Ay, ito pala! Face to face. Face to face. Face to face.
Solusyon lang tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapating tama o mali. Galit, mali. Bawat panig ating pakinggan. Daw na pagsusunog ng tanso. Nahihirapan kaming huminga. Nakaka-perwisyo na. Ay, alam ako nagsusunod. Malayo ako sa bahay niyo. When there is smoke, there is fire. Wala naman po akong pagkakakitaan. Hindi ganun. Tigil ako ng pagsusunog ng ano ko. May kukuha pa ba trabaho sa akin? Kailangan nating iwasan na yan dahil nga marami na tayong napeperwisyong tao. Harapin mo